Ngayong araw nga guys ay nakahanap ako ng ingredients para makaluto ng laing dito sa Japan. Dahil tag-init na dito sa Japan, kakatanggap lang namin guys ng bago naming uniform na pang summer. Ako si Luffy, dito toong pangalan OFW sa Japan. Tara, samahan mo ko. Ohayo gozaimasu, maulan nga pala ngayong araw guys dito sa Japan. Simula pa nga guys kagabi yung pagbuhos ng ulan at ayon sa weather forecast, maghapon pa daw yung pagbuhos ng ulan dito. At dahil nga guys nagbabike lang ako papunta dito sa trabaho, kaya kapag gantong tag-ulan, gamit na gamit yung naitatago ko sa cabinet na kapote ko. Break time nga pala kami ngayon guys sa trabaho at alas 3 ng hapon ngayon dito. At nag-aya nga tong mabait na kohay namin dito na manglilibre daw siya ng kape. Dito kasi guys sa workplace namin, meron ditong vendo. Dito kami bumibili ng mga drinks. Tinanong nga ako guys nitong kohay namin kung ano daw gusto kong inumin. Sabi ko kung ano yung sa kanila, yun na din yung akin. Ang hirap din kasing mamili, lalo na hindi naman ako yung pinili niya. You know. Sana nga guys itong milk coffee na yung maging gamot para mawala yung sakit dito sa natanggal na kalyo sa kamay ko. Pagpasensyahan nyo na nga pala guys yung kamay ko. Ngayong araw kasi ilang truck ng gulong yung nahawakan yan. Fast forward, kakatapos lang pala namin guys ngayon sa trabaho at bago mag-uwian, nakunin na daw namin yung mga bagong uniform namin kasi dumating na. Dahil nga guys summer na dito sa Japan, kaya yung mga bagong uniform na dumating sa amin, yung mga maninipis. Dalawa kasi guys yung uniform namin dito. Yung makapal na ginagamit tuwing taglamig o winter at ito namang manipis na ginagamit tuwing tag-init o summer. Fast forward, pagka uwi ko nga guys ng bahay, diretso na ako nagluto ng ulam. Kadalasan kasi guys dito, gabi na ako nagluluto ng ulam para kinaumagahan pagkagising, diretso na papasok sa trabaho. Kaya sa solong pamumuhay talaga guys dito sa Japan, matututo ka talagang i-manage yung oras. Magluluto nga pala ako ngayon guys ng ginataang laing. At bilang Bicolano, masiram na pagkaluto kani ang ginutaang natong tapos laputok ang guta na may kadakol bangot. Siram sana. Una ko nga pala guys munang ginawa, pinakuluan ko muna siya sa mainit na tubig. Una, para mas maging malinis yung dahon. Pangalawa, para malambot na agad kapag nilagay ko na sa kumukulong gata. Limitado lang kasi yung gata ko dito. Ang isasahog ko nga pala dito guys, itong karne ng baboy at pritong isda. Dapat nga guys, isa lang dyan yung isasahog ko. Karne lang ng baboy o kaya naman pritong isda lang. Kaso nga lang guys, nahirapan akong pumili. Kaya yung dalawa na lang yung isasahog ko. You know. Sabi kasi nila 2 is better than 1, pero kung stick to 1 ka lang guys, kahit isa lang yung isahog mo. Nung luto na nga rin guys yung nikar at isda, diretso ko na rin nilagay itong gata. Maliliit nga din pala guys yung pagkagayat ko dito sa sibuyas, bawang at luya. Nilagay ko na nga rin pala guys yan mga sangkap habang hindi pa kumukulo. Dinagdagan ko na rin ng mga pangpalasa kagaya nitong asin, paminta at kung ano man guys ang available sa inyong seasoning dyan, pwede mo na yan lagyan. Yung itsura nga guys nito parang ang sarap lang lagyan ng pasta, para kasing papunta na sa pagiging carbonara. Pero dahil naghihintay nga guys yung pinalambot ko kaninang laing, kaya guys nung kumulo na yung gata, nilagay ko na rin tong dahon. Pinakuluan ko na nga lang din to guys ng ilang minuto hanggang sa kumapit sa dahon yung lasa ng gata. Tapos nilagyan ko na nga rin pala ng sili para may sipa. Para nga pala guys sa mga nagtatanong kung saan makakabili dito sa Japan ng taro leaves o panglaing. Yung tropa ko kasi guys na pumunta dito sa bahay nung nakaraan yung bumili nito. Sabi niya nga guys, minsan daw makakakita at makakabili ka daw nito sa Don Quixote. Pero siguradong makakabili ka daw nito sa mga Asian store o sa Philippine store dito sa Japan. At yung gata nga pala guys, kahit saang supermarket dito sa Japan makakakita ka nun. At nung luto na nga guys yung laing, pinatikim ko na rin dito kay paring Joshua. Pumunta kasi siya dito guys sa bahay kasi nagbigay din siya sa akin ng sinigang. Parang nagpalitan nga lang din pala kami ng ulam. Itadakimasu. Yun lang, hanggang dito na lang. Huwag ka ulit mawawala bukas. Maraming salamat ulit sa iyong ilang minuto.